Kasi magiging question mo, di ba? Apo, yun lang po yun, yung rami niya, tapos kung sabi siya naka-classify kapag ka dito po. Kasi sa amin, meron kaming MRF, Material Apo. Recovery Facility. Ngayon, kung ano man yung makuha nila, sila na bala mag-dispose doon. Pero sa ngayon, nakaisa pa nga amin yung MRF, dahil nga rin sa bidding process na ina-award pa kayo kung sino ang aawa. Apo. Kaya wala kaming MRF pa sa kasalukuyan. Wala kaming nakuha sa Marikina government na impormasyon kung gaano karaming e-waste o kung ano man yung nagagawa nila sa e-waste dahil nga meron na nga silang nakontrata. Yung kontratang to, ang Marikina government ang bahala na magkolekta ng mga basura tapos tinadala nila ito sa MRF na kung saan yung nanalo sa kontrata, katulad ng nakaraang termino, yung IBM, ay nagpapadala ng mga tao para kunin yung mga basura na yon, tapos kukunin nila kung ano man yung kailangan nila dun sa basura na yon, tapos binabalik nila yon. Siyempre yung pagkuha ng basura na yon ay merong halaga na umaabot ng mga 200 to 300,000 na yon. Tapos naman, pagkabalik ng basura na yon, dinidispose na yun ng Marikina government. Tapos yung mga trucks na ginagamit ay galing din sa IBM, na kung saan binabayaran naman ng Marikina government yung IBM para ma-dispose nga yung mga basura na ito. So, nowadays, yung mga tao, marami lang binibili yung electronic gadgets. Maraming reasons kung ba't sila binibili ng mga ganito. First, syempre, it's convenient. And then, siguro another reason would be para makiuso sa mga tao, ganyan. And dahil sa pagtaas ng consumption ng electronic gadgets or any electronic materials, nandun na rin yung, kasama na dun yung pag-dispose ng mga gamit na to. And personally, ako, before this project, hindi ko alam kung saan napupunta yung mga e-wastes na to. And then, yung group namin, nag-interview na Kia, naman na, ayun, nire-recycle nila yung mga cellphone batteries nila. Basta yung mga products nila na na-dispose na ng ibang tao. Pero, like, yung ibang e-waste naman, hindi na natin alam kung saan sila napupunta. Like, for example, yung iba, napupunta sila sa mga dump sites, pero medyo dangerous yun sa health ng mga tao kasi meron pa rin siyang mga toxic materials na Yun. Yung e-waste nga is tulad na rin na nasabi ni Ron na dahil sobrang laganap na yung teknolohiya, so wala nang hindi natin pwedeng parang pigilan pa ito bilang yung pigilan na parang ito yung magiging daan para pabagalin yung e-waste. So ang magagawa lang natin ngayon is siguro para sa akin is mitigate, no, na at saka yung sustainable nga na paggamit ng teknolohiya na once na pwedeng kunwari yung gamit mong electronic device is hindi pa ganun kasira, so pwede pa namang ipa-repair to, tapos pwede pa nga mabenta tulad dun sa junk shop sa Marikina. And then yung isa nga, lastly, yung sa Nokia pa rin. So, yun nga, recycle. Yung talaga yung recycle, reuse. And then, yun, makakatulong tayo talaga sa kalikasan. Yung sa akin naman kasi dapat meron tayong konsepto nga nung sapat. Kung hindi naman sira yung mga appliances natin, kung hindi naman sira yung mga apps natin, yung mga techie things natin, diba? Sana hindi na natin siya pinapalitan ng mas bago para lang dun sa social status. Maaari nga na, sige, nakakahiya nga na dalhin mo yung mga luma mong cellphone tapos yung mga kasama mo, mga bagong cellphone. Pero hanggang saan ba aabutin yun, di ba? Hanggang saan ba inaabot yung, kung kahit ikaw man lang, nagtatapon ng basura, na hindi naman talaga dapat basura, paano pa kaya kung lahat ng tao ay ganun din yung pag-iisip? Maganda yun kasi, yun nga, tulad nga ng sinabi ni Sam, na kung maraming, kung lahat tayo ganun yung pag-iisip na kailangan natin palitan yung ating device,
as fast as you change your clothes. Talagang hindi na natin makikita siguro bukas na meron pa tayong materyales na magagamit at saka isa pa na maganda pa rin ang ating kapaligiran na hindi ito magiging tambak ng basura na e-waste na nga more specifically. So maganda na mapalitan natin tong yung parang attitude na hindi porket bago, maganda, hindi porket kumikintab o kaya ano ba? May bagong plastic case pa. May bagong pindot lang, may bagong maliit lang na bagay tapos gusto mo ng palitan. So yun yung isang paraan siguro na mababawasan natin yung pagdami pa lalo ng e-waste. At maidagdag ko lang, yung mga, in the case ng cellphone, di ba yung mga mas luma, yun pa yung mga lumang model, yung mas matibay. Kasi ako yung 1100 ko na Nokia, buhay na buhay pa rin siya at 6 years na yung nasa sa akin. Kaya sabi ko, kaysa naman itapon, usable pa rin naman siya. So bakit mo naman siya itatapon, di ba? Kaya kaya isipin din natin na hindi lang talaga sa mga material na bagay na nagmamatter yung ating social status. Pwede lang tayo mamuhay ng simple para maganda rin yung future ng susunod na henerasyon. Okay?